Madalas pumapasok ang gobyerno sa pampubliko-pribadong pakikipagsosyo at pagsasakatuparan ng iba't ibang proyekto. Ang isang malakihang proyekto ay maaaring gumastos ng mahigit 1 bilyong piso para panduhan sa pakikipagtulungan sa mga pribadong institusyon. Maaaring gamitin ng pamahalaan ang pamumuhunan ng institusyon para sa kapakinabangan ng pambansang ekonomiya. Ang ekonomiya ng Pilipinas ay kabilang sa mga pinakamahusay na gumaganap sa Asya nitong mga nakaraang taon. Ang mga pagpapabuti sa kalidad ng mga serbisyo sa infrastruktura ay makakatulong na mabawasan ang gastos sa paggawa ng negosyo, makaakit ng mas maraming pamumuhunan, at mapahusay ang produktibidad sa buong bansa. Ngayon, halina't alamin natin ang 5 most expensive infrastructure projects in the Philippines. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Number 5, Metro Manila Subway. Ang unang underground railway system sa Pilipinas, ang Metro Manila Subway Project, MMSP, ay inaasahang ganap na gagana sa 2029, ayon sa Department of Transportation, DOTR, sa pahayag na inilabas sa saklawin ng 33 kilometrong underground railway system ang 8 local government units sa Metro Manila at dadaan sa 3 central business districts. Mayroon din itong 8 car train sets na maaaring magdala ng hanggang 2,200 pasahero bawat tren, tumatakbo ng kasing bilis ng 80 km per hour, at mga tren na dumarating sa mga istasyon tuwing 5 minuto. Ang MMSP ay isang malawak na sistema na magkakaugnay sa LRT1, MRT3, at MRT7 sa Common Station, LRT2 sa Anonas Station, at isang pisikal na pagpasok sa NSCRX sa FTI at Bikutan Stations. Ang MMSP ay ang unang underground railway system sa Pilipinas at isang flagship project sa ilalim ng Build 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 program ng dating Duterte administration na pinagpatuloy sa ilalim ng Build Better More program ng Administrasyong Marcos. Ang proyekto ay kasalukuyang may tinatayang kabuuang halaga na 488.5 billion pesos, kung saan 370.7 billion pesos ay tutustusan sa pamamagitan ng Opisyal na Development Assistance, ODA, na pautang mula sa JCA. Number 4, Luzon Spine Expressway Network. Mula sa umiiral na 382 kilometro ng mga expressway, ang network ng kalsada sa loob ng Luzon ay inaasahang uunlad sa 905 kilometro dahil higit sa 20 highway at expressway ang isinasagawa. Ang hanay ng mga highway at expressway na ito ay tinatawag na Luzon Spine Expressway Network. Ito ay 633 billion pesos, priority program ng gobyerno sa ilalim ng Build 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 Infrastructure Plan nito. Kapag ang buong network ay maisa sa katuparan, ang 20 oras na paglalakbay sa pagitan ng Ilocos at Bicol ay mababawasan ng husto sa 9 na oras lamang. Bukod sa pagpapabuti ng buong network ng kalsada sa Luzon at paikliin ang oras ng paglalakbay sa loob ng isla, layunin din itong matugunan ang ilang dekada ng bottleneck sa Metro Manila, na nagdulot ng bilyon-bilyong pagkalugi sa bansa araw-araw. Ang pamahalaan ay patuloy na magpapatupad ng master plan sa highway network development upang matugunan ang pagsisikip ng trapiko sa mga mahahalagang network ng kalsada sa bansa, partikular na sa mga highly urbanized na lugar. Ang High Standard Highway HSH Network Development Master Plan ay i-update sa pamamagitan ng pagpapalawak ng saklaw mula sa sphere na 200 kilometro hanggang 300 kilometrong radius sa paligid ng Metro Manila. Ang 18.83 kilometrong Metro Manila Skyway Stage 3 ay ang pinakahuling natapos na elevated expressway para sa network. Ang elevated expressway na ito lamang ay maaaring mag-alis ng 55,000 sasakyan mula sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila tulad ng sobrang masikip na Epifanio de los Santos Avenue, EDSA, Quezon Avenue, Araneta Avenue, Nagtahan at Quirino Avenue. Number 3, New Clark City.
The city's reliance on cars also exacerbates its growing air pollution problem. Bilang posibleng solusyon sa smog at gridlock ng Maynila, plano ng bansa na magtayo ng isang ganap na bago, mas napapanatiling lungsod na tinatawag na New Clark. Ang mga plano para sa $14 billion development, na magiging mas malaki kaysa sa Manhattan, na tawag para sa mga drone, driverless cars, mga teknolohiyang magpapababa sa paggamit ng tubig at enerhiya ng mga gusali, isang higanting sports complex, at maraming green spaces. Hahatiin ang bagong Clark sa 5 distrito, bawat isa ay may partikular na tungkulin: pamahalaan, negosyo, edukasyon, agrikultura, at libangan. Sinabi ng mga developer na uunahin ng urban plan ang pagpapanatili ng kapaligiran at katatagan ng klima. With a minimum elevation of 184 feet above sea level, the city will likely not see much flooding. Para mabawasan ang mga carbon emissions, ang 2/3 ng New Clark ay irereserba para sa lupang sakahan, parke, at iba pang green space. Isang agro-industrial park, sinabi ng CEO ng Surbana Jurong na si Heang Fine Wong sa CNBC, ang New City ay magsisilbing Twin City, sa Maynila, na magpapagaan ng kasikipan sa kabisera. Number 2, New Manila International Airport. Pumirma ng kasunduan ang Department of Transportation, DOTR, at San Miguel Corporation, SMC, ng Pilipinas noong September 18, 2019, na nagpapahintulot sa SMC na magsimula ng mga gawa sa 735 bilyon pesos, $14 billion, New Manila International Airport Project sa Bulacan. Ang panukala ng PPP ay involves ng operasyon sa pagtatayo, at pagpapanatili ng paliparan sa isang 2,500 ektarya ng lupain sa Bulacan, hilaga ng Manila Bay. Ang NMIA, na kilala rin bilang Bulacan Airport, ay isang international airport na kasalukuyang ginagawa sa mga baybayin ng Bulacan, 35 kilometro sa hilaga ng lungsod ng Maynila. Ang iminungkahing paliparan ay itatayo sa isang 2,500 ektaryang coastal property bilang bahagi ng isang inaasahang 12,000 ektaryang township na nagtatampok ng residential zone, government center, seaport, at industrial zone. Ang $14 billion airport development ay sasakupin ang passenger terminal building na may airside at landside facilities, pati na rin ang airport toll road at railway. At ang panghuli natin ay ang North-South Commuter Railway. Ang North-South Commuter Railway, NSCR, na kilala rin bilang Clark-Calamba Railway, ay isang 147 kilometro urban rail transit system na ginagawa sa isla ng Luzon, pangunahin sa Greater Manila area, tumatakbo mula sa New Clark City sa Capas hanggang Calamba, Laguna na may 36 na istasyon at 4 na serbisyo. Ang riles ay idinisenyo upang mapabuti ang koneksyon sa loob ng rehiyon. Isasama ito sa umiiral at hinaharap na mga linya ng tren tulad ng LRT Line 1, LRT Line 2, MRT Line 3, at Metro Manila Subway. Ang $15 billion na NSCR ay ang nag-iisang pinakamalaking proyekto ng Pilipinas hanggang ngayon at ito rin ang pinakamalaking commuter railway project na pinondohan ng JICA. Ang proyekto ay naglalayong magbigay ng mas mahusay na serbisyo sa transportasyon at logistics sa pagitan ng dalawang mabilis na lumalagong urban na rehiyon sa Pilipinas, ang Metro Manila. Binigyang diin ng Department of Finance na ang proyekto ay makakatulong din sa Climate Action Agenda ng bansa sa pamamagitan ng pagbabawas ng greenhouse gas emissions kapag natapos na ang proyekto.
Ang biggest network ng North-South Commuter Railway ay nakatarget na palakasin ang pagbangon ng ekonomiya ng bansa mula sa pandemya dahil ito ay inaasahang lilikha ng higit sa 35,500 trabaho sa panahon ng konstruksyon at higit sa 3,200 permanenteng trabaho sa panahon ng operasyon. Sinabi ng ADB na mapapabuti nito ang pag-access sa isang average ng higit sa 300,000 mga trabaho sa loob ng anumang isang oras na pag-commute para sa mga residente kasama ang proyekto.